Alright, ito yung sinasabi ko sa trading view, no? Na makikita mo sa pre-market, to. Bago pa magbukas yung market, most likely makikita mo na kung magkano yung presyong lalabas pagka-open ng market. Gaya na itong AFRM. Nung nag-close siya, 57.59. Mamaya pa nag-open siya ng 10.30. Ngayon, 10.19, no? 10.30. Yan, most likely, gap down siya. Okay, so mababantay mo na, oy, hindi ako bibili dyan. Okay. Okay. ARMK, wala, no movement. Beke, down na naman negative 2 point, negative 0.53. Nung ano, tumaas siya ng 1.10 pero, mababa pa din siya. Nasa support area pa rin siya. Okay, BITB, ang price niya is 5. Nag-increase siya ng $5.58, no? Pero ngayon, negative 0.53 siya. So, yung mga nakabili dyan, okay pa rin kayo. So, hindi kayo magpapanik. Parang ano to yung sa stoplight. Yung pag may number, di ba parang hindi ka masyado magpapanik, hindi ka masyado mabubulaga. Alam mo na, oh, okay, malapit na mag-go, 10 seconds. 10 seconds na lang, mag-go na. O kaya, oy, 5 seconds na lang, magre-red na. Ganon. Kaya maganda dito sa trading view, may ganyan siya. Tapos ito meron siyang ano din news. Yung BKR. Yan, oh, pag-open siya, most likely tataas siya ng 0.29% pagka-open niya. Okay, tapos meron siyang etong sinasabi ko news, facts of the day. Yan, ito makita mo yung earnings. Kung nag-grow siya, kung mas mataas siya kaysa dun sa expected na rating sa kanya, dyan sa actual. So, yan, makikita mo na siya dyan. Earnings as dividends, kung nagbibigay siya ng dividend, yan, 1.88% per share binibigay niya ng dividend or 0.21. O, kita mo, earnings siya, kitang-kita mo na dito. So, mas madali siya tignan kung kailangan mo ng konting fundamentals for conviction sa stocks na nabili mo o bibilin mo. Yan, kung gusto mo ng more financials, yan, marami pa yan. Okay. Well, anyway, going back. Yan, ito yung mga suggestions. Sa technicals, kung ano siya, kung buy ang rating niya, yung rating naman ng mga analyst, kung buy siya, sell. So, yun. This can, strengthen your conviction. Para minsan kasi yung stocks bumababa, no? Minsan may tendency tayo magpanic at magbenta na agad. Pero kung alam natin na matibay naman tong stock na to na binibili natin, maganda yung earnings niya, pwede ka mag-hold lang. Minsan kasi may konting problema lang. Or temporary problem. Okay, CCJ. Yan, negative 0.69. So, hindi ka na mabubulaga. Ito, meron siya news 3 days ago. CFG. Ito yung watchlist ko eh. Ito puro negative ah. Ito, ito. 0.8. CNX 0.33. So, kagaya niya, ngayon pa lang, alam mo na yung mga nasa watchlist mo, walang masyadong bubulusok. Ito naman, laki kagad na ibababa, 3.87%. So, kung may ganito ka, depende sa iyo. Pero, ito meron kang news. 19 hours ago, Donald Trump Victory Week. These large cap stocks were biggest gainers. So, ibebenta mo ba yan? Ayan. So, baka ano lang yan, nag-pullback lang or nag-retrace lang sandali. Okay. FVRR. Puro negative ah. Buti na lang wala akong negative 302%. Buti na lang wala ako yung mga yan.
GLW Corning negative. GM negative din. Ion Q, ang lupit din nito. Matinaas nito. Ang lalaki. Nag 20% nga yan eh. Wait. Oh, ito Samrara ba yan? Samsara negative. KGS ang pag-positive ang liit lang, pero kahapon na yan 4.22% yung tinaas niya, diba? Okay, negative. Naku po, buti lang wala ko yan. Primo, negative 4. No? So, yun palang mahanda nyo na yung damdamin nyo eh. LMND. Imagine yung LMND. Tumaas yung kahapon ng 20%. Grabe. Kung meron ka yan, congratulations. Ngayon, nag-pullback na siya. Nasa resistance area na kasi ito eh. Kaya, negative 4.32. Negative purpula. Negative 1.30. Ito yung Palantir. Medyo weird yung nito eh. May ari niyan eh. So, research nyo lang kung sino, no? Pero nakita ko kanina sa YouTube eh, na may pagka-weirdo siya. Pero okay lang. May billionaire naman siya. Okay. Ito silver. Umangat ng 0.20%. Pre-market. SMR, ito tumaas din to ng malupit eh, pero ngayon nagbababa na rin siya. Ayan, now negative 1.49. TFC, Tapestry ito gumagawa ng mga coach na bag, mga Kate Spade. Hindi, sila yung kumpanya na may hawak ng mga coach. Hindi sila yung exactly gumagawa. Holding sila. Okay. So, ayan. Kita mo na, na, shit. Malalagasan ako ng 0.88 cents per share. Kung 100 yung share mo, mawawala ka ng $88. So, ihanda nyo yung mga dibdib nyo. Okay. Pero again, kung ito, may news. Fact of the day. Daiwa Securities increase its price target on Tapestry to $53 from $42. So, ibig sabihin, yung rating niya tumaas. So, ang nag-aano dito, ang Capital IQ analyst, sila yung nag-analyze niyan, based sa computation nila mga earnings, mga sales, mga projections nila. Maganda naman. So, don't panic. Okay. USB, ayan, negative din. VNO, Bernardo Realty, parang meron ako niyan na, nako po, 0.79, negative. Ito, meron ako nito. Mag-green ka naman dyan, Brad. Nako po, ayan. So, yan yung aabata natin. Okay, Morgan Stanley increased Victoria's Secret's price target to $31 from $23. So, medyo relax ako ng konti dyan kasi nga, yan eh. Ang Morgan Stanley yung nag-ano sa kanila, no, na great. So, ibig sabihin, most likely, tataas pa siya yung target price niya. Okay, keeping an equal weight rating. Analysts have an average hold rating with price targets between 13 and 33. So, pwede natin siya i-hold kung meron kayo niyan. Okay, so yan lang yung quick natin, update and sharing kung ano meron dito sa TradingView. Alright, thank you. Watch other videos of uptrend para mas marami tayong matutunan. Bye.